Una sa lahat, nanay, nadaganan sa hukay ng malaking tipak ng bato sa Tayasan, Negros Oriental. Mga kabarangay niya nagtulong-tulong sa pag-rescue. Yeah, Jesus. Ay, Jesus. Ang malagim na sinapit ng ginang, alamin maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight, Uniteam, nagkakalamat na raw kasunod ng mga pagbabago sa Kamara. Pero Congresswoman Gloria Arroyo nanawagang mag-move on na sa pagkakatanggal sa kanya bilang Deputy Speaker. special election para sa nabakanteng posisyon ni dating Negros Oriental Representative Arnie Teves hindi natuloy. Gaza City, pinalilibutan na raw ng mga sundalong Israeli at panay pa rin ng mga airstrikes. Mga asawang Palestino ng ilang Pilipinong nasa border hindi pinapayagan tumawid. Magsasaka, patay matapos suwagin ang alaga niyang kalabaw sa Lucban, Quezon. Sa Frontline News Abroad, pagkaing pinadeliver sa isang bahay sa Florida sa Amerika, ninakaw ng oso. At mga hindi na-deliver na love letter, binuksan makalipas ang mahigit 2.5 siglo. Ang mga nakakakinig na mensahe, alamin. Nagkakalamat na raw ang Unity matapos tanggalin bilang Deputy Speaker ng Kamara si dating Pangulo at Congresswoman Gloria Arroyo. Giit naman ni Arroyo, suportado niya pa rin ang liderato ni House Speaker Martin Romualdez. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Dapat nang mag-move on. Yan ang giniit ni dating Pangulo at Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo matapos siyang tanggalin bilang Deputy Speaker ng Kamara sa ilalim ng liderato ni Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Arroyo, hindi man niya napirmahan ang resolusyon ng pagsuporta kay Romualdez, hindi na rin naman daw ito bago. Palagi naman daw niyang sinusuportahan ang liderato ni Romualdez. Dagdag pa ni Arroyo, nang malaman niya noon na si Romualdez ang napili ni Pangulong Bongbong Marcos bilang speaker, agad naman daw siyang nagpahayag ng suporta. Kahit kailan, hindi rin daw sumali si Arroyo sa mga planong patalsikin si Romualdez. Wala rin daw ambisyon ng dating Pangulo na maging House Speaker ulit. Sabi pa ni Arroyo, kung nadala ng mga walang katotohanang intriga si Romualdez, wala na raw siyang magagawa. Bukod kay Arroyo, tinanggal din bilang Deputy Speaker si Davao City Representative Isidro Ungab na kilalang kaalyado ng mga Duterte. Nag-ugat ang tanggalan sa paninira ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Kamara na tinawag niyang pinakabulok na institusyon. Dinipensahan naman ni House Majority Leader Manix Dalipe ang pag-alis kina Arroyo at Ungab. Hindi po oo yun. Mataas yung katungkulan, seryoso yung mga statements na in-issue at pangit yung mga statements, so kailangan depensahan ng liderato. Naniniwala naman si Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na may lamat na ang Uniteam mula pa raw noong kumala si Vice President Sara Duterte sa lakas CMD at unang beses na na-demote si Arroyo sa pagka-Senior Deputy Speaker. Nakita na namin dun yung lamat. Tingin natin magpapatuloy ito dahil nakikita natin yung mga interest for higher position, di ba? Ng vice. At saka, so, siyempre, hindi natin maalis kay speaker yon. Para naman kay Albay Representative Joey Salceda na malapit kina VP Sara at Congresswoman Arroyo, solid pa rin ang Uniteam. Isang prueba niya, wala namang tumawag sa akin para suportahan siya. Kahit sino. In other words, mukhang the status quo is robust, solid, and vigorous. Si Senadora Amy Marcos naman na malapit kay dating Pangulong Duterte at pinsan ni Speaker Romualdez, nagpasaring sa nasa likod ng resolusyon. Bardagulan na lang tayong lahat. Ewan ko, maraming nag-aaway, pero kami hindi. Solid pa rin ang Norte, solid pa rin ang South. So bumbuo pa rin ang Pilipinas, wag naman nilang watakin. Opo. Sino ba ang nagpapawatak-watak, ma'am?
Nako, secret na public secret, bahala na kayo. Wala rin daw siyang problema kung solo flight na lang siya sa pagsuporta kay dating Pangulong Duterte. Kahit ako ang matirang nag-iisa, maninindigan pa rin ako sa kanya. Kasi ang dahilan na marami kaming loyalista, kasi yung tatay ko nananatiling tapat at loyal sa mga kaibigan. Ayan, tiisa na lang po. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Nananatiling caretaker ng ikatlong distrito ng Negros Oriental si Speaker Martin Romualdez. Hindi na kasi matutuloy ang special election doon kahit may mga naghain ng kandidatura. Nasa frontline na balitang yan, Brian Basa. Nakangiti pang naghain ng kanyang Certificate of Candidacy si dating Governor Pride Henry Teves. Balak niyang kumandidato sa special election sa Negros Oriental para sa posisyong 3rd District Representative. Yan ang nabakanting pwesto ng kanyang kapatid na si Arnie Teves matapos patalsikin ng Kamara. Pero ilang oras matapos maghain ng COC si Pride Henry, inanunsyo ng COMELEC na cancelled na ang special election. Ang Congress po ang may kapangyarihan na magpatawag ng special election. Ang Congress din ang may kapangyarihan na huwag magpatawag ng special election. Nasa kanila pong kapangyarihan yan. The COMELEC will just implement the mandate of the House of Representatives. Naabisuhan na nila si Pride Henry at ang dalawang iba pang naghain ng kandidatura. Ipinahinto na ang paghahanda rito. Hindi pa naman daw ganong kalaki ang nagagastos ng COMELEC at wala pang naiimprentang balota. Itong special election, hindi po kami binigyan ng budget na dagdag para dito. Ito pong special election ay kinukuha namin sa kung meron man kaming natitira pa na savings. Ang dahilan ng kanselasyon, nangangamba raw kasi ang Kamara na baka magkaproblema sa seguridad kung sakaling ituloy ang special election. Kahit natapos na ang barangay at sangguniang kabataan polls, dumadanak pa rin ang dugo. Sa tala ng PNP, 4 na ang pinatay na nanalong barangay official. Isa sa Metro Manila, isa sa Davao Region at 2 sa Soc-Sargen. Sa kabuuan, 77 ang naitalang kaso ng karahasan na may kaugnayan sa nagdaang barangay elections. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Isinusulong na ipagbawal ang paglilipat ng pondo para gamitin sa confidential funds gaya ng ginawa sa Office of the Vice President. Kung hahayaan daw yan, baka dumami ang ma-convert sa confi funds. Narito ang aking report. To come to something more mutually Masyado pang masikip ang ating budget. Yan ang idiniin ni Senator Risa Ontiveros sa pagsisimula ng deliberasyon ng Senado sa 5.768 trillion peso proposed national budget para sa susunod na taon. Ito raw ang dahilan kaya hindi pa uubra ang hinihinging confidential funds ng ilang ahensya. Gayun din ang itinutulak na Maharlika Investment Fund ng Administrasyong Marcos Jr. Rechanneling allocations like confidential funds in civilian agencies with no direct relation to national defense and public safety, and funds that eat up other sources of development financing like the Maharlika Investment Fund. Gate pa ng Senadora, hanggang ngayon ay ramdam pa rin ang epekto ng COVID-19 pandemic sa bansa. Partikular daw na ayaw ng maulit ng mga senador mula sa minorya ay ang paglipat ng pera mula sa contingent fund ng Office of the President papunta sa Office of the Vice President. Matatandaan na nung nakaraang taon, nagbigay ang Office of the President ng 221 million pesos sa OVP kung saan 125 million pesos dyan ay ginamit bilang confidential fund. Sa kasalukuyang provision ng budget bill tungkol sa contingent fund, nagagawa ang augmentation o pagdadagdag ng confidential funds ng ahensya at kinukuha ito sa contingent fund. Bagay na gusto ng ipagbawal ni Ontiveros. Maging si Senator Coco Pimentel, kinwestiyon ang paglilipat ng pondo mula sa Office of the President papuntang Office of the Vice President noong December 2022. Paliwanag niya, ang contingent fund ay sumasailalim sa regular na audit ng COA. Pero dahil naging confi funds ito ng OVP, special audit na lang ang pwedeng gawin. Ang tanong, ibig bang sabihin, ang buong 13 billion pesos na contingent fund para sa 2024, pwede rin gawing confidential funds? Sagot ng chairman ng Senate Committee on Finance, sa Senator Sonny Angara, theoretically, yes, but practically speaking, it will not happen, Your Honor.
Ang pwede raw gawin, sabi ni Angara, limitahan ng contingent fund na pwedeng gawing confidential funds. Kinumpirma din ni Senator Angara na nasa 9.82 billion pesos ang confidential funds na pasok sa 2024 national budget. Natapesa na yan ng halos 300 million pesos mula sa original na hiling ng Executive Department. Inadapt na lang daw nila ang confidential funds mula sa Kamara, pero isasalang pa rin yan sa deliberasyon ng mga senador. Umatras ang alin ng Pilipino sa pagtawid sa border ng Egypt at ng Gaza. Ang ilan sa kanila ayaw mawalay sa pamilyang sugatan at hindi pa pinapayagang makatawid. Nasa frontline ng balitang yan si Reynel Pawit. Kinagagalak kong ibalita na 40 sa ating mga kababayan ay ligtas at matagumpay na nakatawid ng Rafah crossing sa Egypt. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nagsabing nakalikas na ng Gaza Strip ang ilang Pilipinong naipit sa giyera ng Israel at Hamas. Ayon sa Department of Foreign Affairs, pagkatawid ng mga Pinoy sa Rafah crossing, bumiyahe sila patungong Philippine Embassy sa Cairo, Egypt. Naghihintay na lang sila ng flight pabalik ng Pilipinas. 46 na Pinoy ang orihinal na naaprobahang tumawid sa Gaza-Egypt border, pero nagpaiwan ng 6. Yung dalawa hindi natin magsisi kasi mag-ama ito, yung anak nasa hospital. So, kailangan nila maiwan pa sa Gaza. Pero may 4, nagkaroon ng konting duda kung gusto nilang pumunta ng Egypt at pumunta ng Pilipinas. Sa ngayon, 74 na Pinoy pa rin ang nasa Gaza. Hindi pa siguradong gustong tumawid dahil yung asawa nila hindi pa nakasama. Pero inaayos na rin natin yan. Bilang married to Filipina, they're entitled to accompany yung wife nila to the Philippines. Bukod naman sa Gaza, patuloy rin ang evacuation sa Israel. Dumating na nga kahapon ang pang-6 na batch ng evacuees. Nangako naman ang ating gobyerno na tutulungan ang mga umuwi. Kahapon lang ulit binuksan ang Rafah crossing ng isa ito nitong weekend. Tinamaan kasi ng airstrike ang ambulansya patawid sana ng border. Sa kabila ng pagkukumahog ng ilan na makatawid, merong ayaw umalis para tumulong. Gaya na lang ng doktor na ito na hinihintay munang makatawid ng border ang pamilya niya. Mas marami aniyang nangangailangan ng tulong niya sa sentro ng giyera. Sa paglabas naman ng ilang dayuhan, patuloy ang pagpasok ng mga truck na may kargang humanitarian aid mula Egypt. Laman nito ang pagkain, gamot at petrolyo. Malaking tulong yan para sa mga ospital sa Gaza na malapit na raw mag-shutdown dahil walang kuryente at langis. Nagbabalita mula sa Frontline, Reynel Pawid, News 5. Napapalibutan na ng mga sundalong Israeli ang buong Gaza, pero may ibang grupo na sumasali sa giyera. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Pagputok ng araw sa Gaza, missile ang gumigising sa mga residente roon. Nabalot agad ng makakapal na usok ang langit. Hanggang sa gabi, umuulan ng tila bolang apoy sa Gaza. Ayon sa Israeli military, napapalibutan na nila ngayon ang buong lungsod ng Gaza at handa raw silang tugisin ang anilay mga terorista. העיר עזה מכותרת. אנחנו פועלים בתוכה, אנחנו מעמיקים את הלחץ על החמאס מדי שעה. Naglabas din ng Israel ng video ng nasirang amusement park sa Gaza kung saan pinasabog nila ang mga tunnel na nilulusutan ng grupong Hamas. Kung sa Gaza, tila nako-corner na ang Hamas, dumaragdag sa gera ang grupong Hezbollah. Pero babala ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu laban sa Hezbollah, isang malaking pagkakamali ang sumali sa gera nila. Pero bukod sa Hezbollah, isa pang nanghimasok na ang militanteng grupong Houthi sa Yemen. Katunayan, naglunsad sila ng drone missile laban sa Israel bilang suporta sa Palestine. Dahil naman sa tumitinding gera, nanawagan si US President Joe Biden sa Israel ng tigil putukan sa Gaza. Pero para sa Israel, walang mangyayaring ceasefire hanggat hindi pinakakawalan ang mga hostage. Babala naman ni European Commissioner for Crisis Management Yanis Lenarcic, posibleng mauwi sa ani ay apocalypse sa Gaza kung hindi magkakaroon ng tigil putukan. Sa ngayon, mahigit 10,000 na ang namatay sa Gaza, isang buwan mula nang magsimula ang bakbakan. Lampas 4,000 sa kanila, mga bata. Kaya si Pope Francis nanawagan ng ihinto ang bakbakan. Nakiusap din ng Santo Papa na pakawalan ang mga hostage. Aniya, palaging pagkatalo ang katumbas ng gera. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Sino ba makakalimot sa hagupit ng Super Bagyong Yolanda? Makalipas ang isang dekada, balikan po natin yan sa special report ng News 5 Digital. On standby. Anytime. 3, 2, 1. I have covered so many catastrophe, mga bagyo, even wars
with TV5, pero this was something different. Hindi lang siya basta massive flooding, hindi lang siya basta flash flood. It was really parang wrong from the very start. Actually, nanginginig ako ngayon. It's been 10 years, pero parang fresh pa rin sa akin yung mga memories. Alam mo yung parang hindi mo alam kung saan ka magsisimula. Ayun, teka lang. Ayan. Ano ba yan? Pinapayak ko. Yun yung first time ko talaga makakita ng ganun kagrabe yung devastation. Nahiwalay kasi ako sa team ko. Nawala ako for 3 days. Nare-recall ko pa tsaka yung mga bodies na nakikita ko. It keeps on coming back. Sobrang lakas ng hangin. Hindi na makaandar yung sasakyan namin. I was also, fighting for my health, fighting for my life. I will just say, I was just thankful that I'm still here. We were able to survive and live through it, and now telling you the story. Ang inyo pong napanood ay bahagi ng News 5 Digital Special na Yolanda, 10 taon sa alaala. Mapapanood po ang kabuuan niyan sa News 5 Facebook at News 5 Everywhere sa YouTube. Nadagdagan ng mga Pilipinong walang trabaho noong Setyembre, pero posible raw mabawasan yan ngayong Christmas season. Nasa frontline ng balitang yan si Shyla Francisco. 2.26 million Filipinos. Ganyan karami ang walang trabaho noong Setyembre, ayon sa Philippine Statistics Authority. Mas mataas yan kumpara noong Agosto. Kaya naman, umakyat ang unemployment rate ng bansa sa 4.5%. Ayon sa PSA, nakaapekto ang pagbabalik eskwela ng ilang empleyado, pati na mga nagdaang bagyo na nagpatigil sa trabaho sa mga nasa sektor ng agrikultura. They are looking for work, but they are available, but there's no work. Another one, the third one is they're waiting for rehire or job recall. Ramdam yan ni Arnold, na pilit naghahanap ng trabaho para sa pamilya. March pa siya nag-resign sa trabaho bilang staff sa isang cleaning company. Bagamat sumasideline, gusto na niya ng permanenteng pagkakakitaan bilang housekeeper. Hirap po kasi sa mga requirements po. Masyado pong maigpit yung mga ibang agency, kumpanya. May responsibilidad na po kasi ako. Kailangan pong gumayod din po. Ang good news, nakikita ng PSA na dadami ang mga trabaho ngayong huling 2 buwan ng taon. In demand kasi ang mga seasonal job sa mga hotels, retail at food industry dahil sa holidays. Nakita na natin, for example, di ba, you have increasing hours. So may mga additional workers sila usually na hinahire and under the category ng seasonal short-term contractual. So we are seeing that in the past years and we expect that in the coming fourth quarter. Ang National Economic and Development Authority o NEDA naman, paiigtingin ng training at reskilling programs para sa mga manggagawa. Isusulong din daw nila ang mga alternatibong work-from-home arrangements para manatiling produktibo ang maraming Pilipino. Nagbabalita mula sa Frontline, Shyla Francisco, News 5. Tumakas sa kulungan ang 9 na preso sa Tondo, Manila. Ang dahilan nila, ang pananakit umano ng mga pulis. Nasa Frontline balitang yan, Jenny Don. Wini-welding na ang gate ng kulungan ng Station 1 sa Tondo, Maynila ng datna ng News 5. Dito dumaan ang 9 na presong tumakas 1:30 kanina madaling araw. Paglabag sa illegal na droga, illegal possession of firearms at robbery ang mga kasong kinakaharap ng mga tumakas na Persons Deprived of Liberty o PDL. Lumalabas sa investigasyon na puwersa ng mga tumakas ang bakal na gate ng kulungan na halos katapat lang ng desk officer. May mga CCTV sa lugar pero wala munang binibigay na kopya ang mga pulis. Hinaltak nila out of pure force. Baka malambot na siguro yon. So pinwersa nila yon, naalis nila. Sakto lang na madaanan ng tao. Isa sa mga tumakas si MJ. Nito na October 24 siya nakulong dahil sa kasong may kinalaman sa illegal na droga. Nakita siya kanina ng kanyang kuya na si Benjamin sa ilalim ng Jones Bridge sa Maynila. Ayon kay Benjamin, nakausap niya ang kapatid at kinumbinsi niyang sumuko. Kwento raw sa kanya ng kapatid, isa sa mga dahilan kung bakit sumama sa pagtakas si MJ dahil sa pananakit sa kanila ng mga pulis sa kulungan. Kung sumama sinasaktan ako. Hindi ka sasaktan nun. Sasabihin ko dun sa kernel na huwag kasaktan kasi nadala ka lang ng mga pumuga.
Pero kalaunan, nakumbis niya si MJ na sumuko. Sinorender niya ang kapatid sa mga pulis bandang alas 8 ng umaga. Sa ngayon, 7 na ang naibalik sa kulungan kabilang si MJ. 2 ang pinaghahanap pa. Pero ang mga ito raw may surrender feelers na. Kasunod naman ng jailbreak, ni-relieve sa pwesto ang Chief of Police, Deputy Officer, Custodial at Desk Officer ng Station 1. Iimbestigahan din ng mga otoridad ang umano'y pananakit ng mga pulis sa mga PDL. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Susunod, ginang na naghukay sa Negros Oriental, biglang nadaganan ng malaking tipak ng bato. Magsasaka sa Lucban, Quezon, inatake ng kanyang alagang kalabaw, patay. At mga love letter para sa mga marino, ngayon lang nabuksan makalipas ang 265 years. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Nahulog sa hukay at nadaganan ng malaking tipak ng bato ang isang babae sa Tayasan, Negros Oriental. Ang aktual na pag-rescue sa kanya sa Frontline Report ni Mon Gualvez. Tulong-tulong ang mga lalaking ito sa paghila sa malaking tipak ng bato sa ilalim ng hukay sa harap ng isang bahay sa Sitio Camogao sa Tayasan, Negros Oriental nitong nakaraang Biyernes. Gamit ang lubid at kahoy, inaangat nila ang malaking tipak ng bato. Nasa ilalim kasi niyan ang 34 anyos na si Virgil Cuevas. Kalunos-lunos ang posisyon niya na nakayuko at lapat na lapat ng likod sa buhangin dahil sa bigat ng dumagang bato. Dinamihan na nila mga kahoy pang-angat sa bato pero wala pa rin. Tumagal pa ng ilang minuto ang pag-rescue sa ginang hanggang sa tuluyan siyang ma-recover. Pero wala na siyang buhay. Ayon sa investigasyon, nagpapagawa ng tere isang pamilya ng biktima. Dahil sa gabalang malaking bato, naghukay ang ginang para doon sana ito ibaon pero nahulog ang dambuhalang bato sa kanyang likuran. Katagal nga na-rescue ang ginang kasi malaki yung bato, nawalan siya ng buhay. Naulila ng ginang ang kanyang asawa at 3 anak. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Umawat sa nagrarambulang mga kabataan ng isang bouncer sa Baguio City pero bigla niyang binalibag sa kalsada ang isang lalaki. Nasa frontline ng balita niya si Gary De Leon. Kuha sa video nito ang rambulan ng mga kabataan sa kalsada sa Baguio City madaling araw nitong Lunes. Inaawat na sila ng mga kasamang babae pero tuloy pa rin ang suntukan. Hanggang sa umiksena ang isang lalaking nakasombrero. Kinelyohan niya ang isang binatilyo, binuwat at binalibag sa kalsada. Tumama ang ulo ng binatilyo sa sidewalk. Dahilan yan, kaya agad siyang nawalan ng malay. Agad isinugod sa ospital ang 20 anyos na lalaki. Base sa investigasyon, bouncer sa isang bar, ang lalaking bumalibag sa binatilyo. Galing daw sa inuman ng grupo ng mga kabataan, pero hindi malinaw ang punot dulo ng rambol. May nasabi yung isang grupo na hindi maganda, so doon nagsimula. Eto namang nakita sa video na bumuhat doon sa isa is nagtutrabaho doon sa isang bar doon. Galit naman ang nararamdaman ng kapatid ng biktima sa bouncer na nakunan sa video. Napakalaki niyang tao, marami siyang wish para paghiwalayin yung dalawang grupo, pero the mere fact na binuhat yung kapatid, tapos ginawa niya pa yun. Na hindi naman nakita ko sa video, hindi naman siya yung sinusuntok ng kapatid ko. Yung kaaway niya, parang, yun, parang grabe naman. Hindi na raw idinaan sa CT scan ng binatilyo. Umuwi na siya sa kanilang bahay. Pero ayon sa kanyang kapatid, umiinda pa rin ng sakit sa ulo ang binatilyo. Desididong magdemanda ang pamilya. Tukoy na raw ng pulisya ang pagkakakilanlan ng bouncer. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Nakitang dugaan ng 2 testigo ang nawawalang Miss Grand Philippines candidate na si Catherine Camilon. Nakita rin daw siyang kasama ng pulis na person of interest. Nagbabalik si Gary De Leon.
Mag-iisang buwan matapos mapaulat ang pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon, inilahad ng PNP-CIDG na may lumutang na 2 testigo sa kaso. Kwento raw ng mga testigo, nakita nila si Camilon gabi ng October 13 na kasama ang pulis na tinuturing na person of interest sa kaso. Kasama raw nila Camilon ng 3 iba pang lalaki. Duguan daw sa ulo si Camilon nang isakay na mga lalaki sa sasakyan. Tumutuloy yung dugo dito sa bandang ulo hanggang sa katawan na binubuhat na tinatransfer sa likod na isang SUV. Bale, ang nakita niya, bali 3 lalaki, but isa lang ang nakita niyang kita niya talaga sa mukha. Napadaan lang daw sa lugar ang mga testigo. Tinutukan pa raw sila ng baril ng isa sa mga lalaki. Driver daw ng grupo ang nanutok ng baril. Patay niya ilo, malis ka ito, gusto niya mamatay, parang gano'n. No? They were threatened. Positibong kinilala ng mga testigo ang person of interest na pulis sa police gallery ng CIDG. Nasa kustudiya na ng PNP Region 4A ang pulis na itinuturo ng 2 testigo sa pagkawala ni Camilon. Inihahanda na rin ng PNP ang mga kaso laban dito. Itinanggi naman ng pulis na may kinalaman siya sa pagkawala ni Camilon. Nasa kampo raw siya nung araw na napaulat na nawawala si Camilon. Iniimbestigahan pa ng CIDG kung binaril ba si Camilon, kaya may nakitang dugo sa kanyang ulo. Love triangle o matinding selos naman ang nakikitang motibo sa pagtangay ng person of interest kay Camilon. Tumanggi nang magbigay ng karagdagang impormasyon ng mga pulis kaugnay niyan. Patuloy naman ang paghahanap ng mga tracker team ng CIDG kay Camilon at sa kanyang sasakyan sa Batangas, Cavite at Laguna. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Showbiz Tonight na tayo. Angat ang ganda ng ating mga pangbato sa international pageant scene. Sa kanyang Instagram post, stunning at confidently beautiful ang ating pangbato sa Miss Universe na si Michelle D in her black and white swimsuit. Mothering din si Michelle sa isa pa niyang sparkling see-through para sa kanyang beach OOTD. Pero ang trending ngayon, ang tila patikim ni Michelle sa kanyang national costume with a throwback video ng kanyang basic citizen military training. Number 1 ngayon si Michelle D sa Voice for Change of voting ng Miss U. Muli namang magbabalik as backstage host ang ating Miss Universe 2018 na si Catriona Gray with Zuri Hall sa mismong pageant sa November 18. Main host sina Jeannie Mai, Maria Menunos at ang dati ring Miss Universe na si Olivia Culpo. At speaking of beauty queen, first runner-up ang isa pa nating pangbatong si Anna Lacrini sa kakatapos lang na Miss Bikini Globe. Next competition for Anna ay ang goal niyang maiuwi ang corona sa Miss Globe 2023 na gaganapin sa Tirana, Albania sa November 17. Heto ang isa pang mainit-init na chika. Sexiest man alive ng taon ang American actor na si Patrick Dempsey. At his age of 57, si Patrick ng Grey's Anatomy ang napili ng People magazine para sa titulo. Dahil dyan, siya ang cover photo sa November 20 People magazine. Sa interview ng People, na-boost daw ang ego ni Patrick sa pagiging sexiest man alive. Pero gagamitin niya raw ito sa mabuting paraan. Bumida si Patrick sa ilang palabas sa Amerika, gaya ng sikat na Grey's Anatomy bilang si Dr. Derek Shepherd at ilang enchanted films ng Disney. Patikim pa lang yan sa ating Showbiz Tonight. Diyan lang kayo mga kapatid. Susunod, magsasakang sinuwag ng alaga niyang kalabaw, patay. Iniwang food delivery sa pintuan ng bahay sa Florida sa Amerika, ninakaw ng oso. At pusang ninakaw sa Pasig, reunited sa kanyang fur parent. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Bistado ang isang pogo hub na may halong prostitution sa Parañaque. Nasagip siya ng 16 na Pilipinong ibinubugaw umano. Nasa frontline ng balitang yan si Marlene Alcaide. Move away from computer. Move away. Keep distance from your computer. Everybody, you. Keep distance from your computer.
Gamit ang authority to visit ng PAGCOR, sinalakay ng mga tauhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, Southern Police District at Parañaque City Police ang Pogo Hub na ito sa Barangay Tambo, Parañaque kagabi. Sa ilang palapag, mukhang normal na operasyon lang ng Pogo ang nangyayari. Sa ikapitong palapag, bumungad ang parking space na ginagamit palang prostitution den. Kabilang sa mga tumambad ang ilang computer at gaming console. May mga parking space din na kinonvert para maging kwarto. Dito raw binubugaw ang ilang Pinay na nagtatrabaho bilang mga masahista. Ay may nakita po doon na 16 na Pilipino po na kababayan natin ranging from at least 23 to 35 years old po. May masahihan daw po doon, may spa daw po which is clearly ay malayo po doon sa nature ng business po nila which is Pogo. Nakatakda namang kasuhan ng may kaugnayan sa human trafficking ang 2 Chinese na inabutan sa 7th floor. Ayon naman sa PNP, lehitimo ang operasyon na sinalakay na Pogo. Ang problema, wala umanong kaukulang dokumento ang daang-daang foreigner na nagtatrabaho rito. Kaya hinold muna sila sa loob ng building at isa sa ilalim sa profiling ng Bureau of Immigration. Bukod sa Parañaque, iniimbestigahan din ngayon ng PAOK ang samot-saring government ID na nasabat sa isa pang Pogo Hub na sinalakay noong Agosto. Sa unang tingin, mukhang lehitimo ang mga ID tulad ng Sadole, Police Clearance at PhilHealth ID. Pero kapansin-pansing blanco ang ilan o di kaya ay may nakalagay na litrato at pangalan ng mga foreign nationals tulad ng mga Chinese. Pangamba tuloy nila, pwedeng magamit sa pagguha ng peking identity ang naturang mga ID, lalo't posibleng peke ang pangalan ng foreign nationals ang nasa ibang ID. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5. Arestado ang 2 pugante mula China at South Korea sa magkakahiwalang operasyon ng Bureau of Immigration. Naresto ang puganteng Chinese na si Gu Xiangming sa Paco, Maynila kahapon. Wanted siya sa China dahil sa 2 milyong pisong loan na hindi niya binayaran. Overstaying na rin daw sa Pilipinas si Xiangming. Sa Intramuros, Manila naman, naresto ang South Korean na si Yongjin Woo. May warrant of arrest siya sa South Korea. Membro rin siya umano ng sindikato at nagtatago sa Pilipinas noon pang 2018. Patay ang isang magsasaka matapos suwagin ng kanyang alagang kalabaw sa Lucban, Quezon. Kinilala ang biktima na si Simplicio de las Alas. Umaga pa siya nagpuntang bukid pero gabi na nang matagpuan ang kanyang bangkay. Katabi niya ang kalabaw na may dugo sa sungay. Wala namang nakitang foul play ang Lucban Police. Tinangay ng oso ang pagkain pinadeliver ng isang pamilya sa Orlando, Florida, sa Amerika. Kita sa CCTV ang isang babae na iniwan ang mga pagkain sa harap ng pinto ng bahay. Maya-maya pa, dumating na ang isang oso. Tinangay niya ang paper bag at saka umalis. Nang buksan ng pamilya ang pinto, nagulat sila na wala na yung pagkain. Nalaman na lamang nila na oso ang kumuha nang i-check ang kanilang CCTV. Abangan, higit 100 love letters na sinulat pa noong 18th century ngayon lamang binuksan. At Queen of Christmas Mariah Carey, balik recording studio para sa kanyang music comeback. Ito yung balitaan dito sa Frontline Tonight. Sa pool sa CCTV, ang pagnanakaw ng isang babae sa magkakatabing establishmento sa Baguio City. Nasa Frontline balitang yan, Elaine Fulgencio. Pagmasdan ng babaeng yan na pumasok sa tindahang ito sa Baguio City kagabi, abala siya sa pagtingin ng mga produkto. Ilang saglit pa, lumapit siya sa likurang istante na parang chine-check ang mga produkto. Pero ang babae, nagnanakaw na pala ng mga garapon ng kape. Ayon sa mga bantay ng tindahan, ilang beses na silang nasalisihan ng sospek at laging kape pa raw ang kanyang pinupuntirya. Una, ganun din, sinamantalid ninyong maraming tao. Ganun din ulit, parang mga mamahaling kape, mga imported. Hindi namin napansin dito sa bandang likod na ganun na pala yung ginagawa ng isang customer. Hindi naman natin inaakala na magnanakaw kasi sa itsura naman niya, desende naman. Pero hindi lang sila ang nabiktima. Nanakawan naman ng cellphone ng katabi nilang tindahan nitong Lunes. Siyempre po disappointed kasi matagal na sa akin yung phone na yun. Tapos ang dami kasing
importanteng doon, documents, gano'n. Tapos kailangan ko din sa school, gano'n. Kaya yun, disappointed po talaga. Hinala tuloy nila, isang grupo ang nasa likod ng pagnanakaw. Nagpasaklolo na rin sila sa gwardya ng gusali. Pero sa hindi malinaw na dahilan, hindi raw ito inireport sa mga pulis. Tumanggi muna ang pamunuan ng gusali na magbigay ng pahayag. Hinahanap pa rin ang sospek. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5. 265 years ang lumipas pero ngayon lang nabuksan at nabasa ang mga liham para sa mga marino sa Europa. Kinumpiskas kasi noon ang mga letra na yan. Sinulat ang mahigit 100 liham noon pang 18th century. Ilan sa laman ng liham ay mensahe ng kanilang pag-ibig at problema sa pamilya. Kabilang dyan ang love letter ng isang nagngangalang Marie para sa kanyang nobyo. Ilan sa mga linyang nakasulat ay, I could spend the night writing to you. I am your forever faithful wife at I think it is time for me to rest, quote-unquote. Pero walang kaalam-alam ang sumulat na dinakip na pala ang kanyang kasintahan ng British Navy. Hindi kasi nakarating ang mga liham na yan sa mga dapat na tatanggap ito matapos itong kumpiskahin ng mga sundalo sa Britanya. Pinag-aaral ngayon sa National Archives ang mga na-recover na liham. Ito naman ang dapat niyong abangan. May pa-sneak peek para sa kanilang Season 5 ang American sci-fi horror series na Stranger Things. Sa kanilang post, ipinasilip ng Stranger Writers ang maikling bahagi ng kanilang script para sa Season 5. Base sa script, magbubukas ang Season 5 sa isang darkness scene with child's voice singing a familiar song. Ayon sa ilang report, sa 2025 pa ipapalabas ang last and fifth season ng Stranger Things. Last May and July 2022 lang nang ipalabas ang Season 4 nito. May hinahandang comeback ang Queen of Christmas na si Mariah Carey. Sa kanyang interview sa Good Morning America, ni-reveal ni Mariah na on the horizon na raw ang bago niyang kanta. In fact, busy raw ang R&B singer lately sa pagsusulat ng mga bago niyang kanta. Wala pang ibang detalye kaugnay sa bagong kanta. Last 2018 pa nang huling maglabas si Mariah ng album na Caution. At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Jania Lipon. Happy Wednesday mga kapatid! At para naman sa ating pabaong pampa-good night, kwentong fur babies ulit tayo. Uy, reunited sa kanyang fur parent ang tinangay na pusa sa Pasig. Makalipas ang 5 araw, nakauwi na ang pusang si Yuzu. Kapuntong sinurrender sa kanyang fur parent. Wala namang sugat si Yuzu pero gutom na daw ito. November 2 nang nakawin siya ng isang lalaki. Samantala, nakahanap naman ng bagong fur parent ang nag-viral na aso matapos abandonahin sa Baclaran Church. May katabi pang sulat ang asong si Kiba kung saan sinabi ng dating amo niya na hindi na niya ito kayang alagaan. Nananawagan siya ng bagong magmamahal kay Kiba. Swerte namang may kumup-kup sa kanya. Wala akong joke doon. Okay, mga kapatid, Johnny, 47 days na lang po, Pasko na! At si Johnny lang talaga, wala na yata lumabas na kung ano. Okay lang yan. Carry mo naman yun eh. Carry. At yan po ang 45 mga mas malagang headlines. Balita at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangkas sa balita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako lang po si Adringao. Magandang gabi.